Isang pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na sumusubaybay sa ating programang Sure Ka Ba Dyan? Kumusta kayo mga minamahal? Nawa kayo ay madatna ng programang ito na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Yes. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomel Arsenal, na bumabati sa inyo. Out of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat dito sa ating programa ay kapartner natin ang ating Communication Director. Walang iba kundi si Pastor Michael Dalida. Pastor Mike, bati kayo. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Muli po kayo naming tinatanggap at wini-welcome dito po sa ating programa na atin pong isinahimpapawid tuwing alas 9 hanggang alas 10 araw po ng Huwebes. So magandang araw po sa inyo. Ano ang pong inyong ginagawa? Patuloy po kayong tumutok dito po sa ating programa. Ayan, maraming salamat Pastor Mike. And of course, nakikiusap tayo sa lahat ng ating mga viewers. Napakishare po ng ating live ngayong umaga para maging blessing sa inyo po ang mga friends, lalo na sa ating mga lokal na iglesia. Inilunsad natin ang programang Sure Ka Ba Dyan upang lalo nating maintindihan ang nilalaman ng mga banal na kasulatan. At of course, yung mga controversial issues sa mga talata ng Biblia at malaking pakinabang sa ating mga kapatiran. Ano po? Kaya huwag niyong kalimutan mga minamahal, i-share ninyo, i-follow, i-like ang ating page ng South Central Luzon Conference. At ngayong umaga, samantalang kayo nagsishare, tayo muna idadako sa panalangin bago natin himay-himayin ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Hilingan natin si Pastor Mike sa ating pambungad na panalangin. Okay, sige po. Tayo po ay mananalangin. Mapagmahal naming Ama, bukal ng karunungan, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa bawat isa. Yes, Lord. Pagpalain, Panginoon, ang aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Maunawaan po namin sa tulong ng inyo pong Santong Espiritu. Yes, Lord. Kasihan po ang puso't isipan ng bawat isa na ito po ay hindi lamang aming matutunan, kundi ito din po ay aming maisakabuhayan. Amen. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Maraming salamat, Pastor Mike. And of course, ngayong umaga mga minamahal, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa propesya, Pastor. Opo. Nung nakaraan ay pinag-aralan natin kasama si Pastor Ismael Ferry ang may kinalaman sa kabuuan ng Biblia sapagkat may mga naniniwala na tanging bagong tipan lamang ang gagamitin at wala na yung lumang tipan. Hap-hap, kumbaga, no? Hati-hati. Mabuti na lamang ay ipinahayag din ng banal na kasulatan kung gaano kahalaga yung dalawa. At ngayon naman, ating pag-aaralan ang tungkol sa propesya. Mga katibayan para mapatunayan natin na ang Biblia ay tunay, Pastor. Kaya alamin natin itong tungkol sa propesya. Siguro ay may kaalaman na ang iba tungkol dito. Yung ilan naman ay patuloy pa na nag-aaral. Kaya yung paksa na ito ay akma sa ating kapanahunan upang lubos nating maintindihan sa biyaya ng Diyos ang banal na kasulatan. Pastor Mike, ano po ang mga tinatawag nating propesya? Ano bang pinapatungkulan nito at anong bagay ang propesya? Itong propesya, Pastor Jomel, mahalagang bahagi ng atin pong Biblia, ng salita ng Diyos, sapagkat kagaya ng ating napag-aralan na sa mga nauna, ang Biblia po may iba't ibang bahagi. Meron po yang bahagi ng kautusan, meron din bahagi ng kasaysayan, mga tula, at meron din pong propeta. So yung pong propesiya, ito po ang katibayan na totoo nga ang salita ng Diyos. Pansinin natin po ito. Sapagkat sa propesya po ay dito po natin makikita yung kakayanan ng Diyos na ipahayag kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Maganda ha? At ang makagagawa noon, ang Diyos lamang. Diyos lang. Na kanyang ipinahayag ang alin po yung mangyayari sa hinaharap. Ayun. So hindi naman pwedeng ipahayag yung nangyari nung nakaraan. Nangyari na eh. So pag sinabi Pastor Mike na propesya, ito yung mga kapahayagan na mangyayari sa hinaharap. At ang tanging nakakaalam nito at ang kayang makapagpahayag ang Panginoong Diyos. Opo. Sapagkat ito po ay parang kumbaga kung ikaw ay naglalakbay sa dilim, para itong ilaw na magiging tanglaw mo sa iyong harapan. Sa unahan. Sa unahan. So, hindi ka pwedeng mag-ilaw na nakaganyan sa likuran. No? Hindi po pwede. Hindi po.
So, yon. Ito po ay kakayanan ng Panginoon. Tingnan natin ang isang talata, Pastor Jomel. Ano? Sige nga. Dito po sa Isaias, Kapitulo 42, ang talata po ay 9. Ayan, ito po ang ating mababasa. Narito ang mga dating bagay ay lumipas na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko. Bago sila lumitaw ay sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila. Ayun. Go ahead, Kasi Pastor. dito makikita natin marami kasi mga tao medyo skeptic sila pagdating sa Biblia. Correct. Oo. Kasi yan, tao lang ang mga sumulat niyan. na, oo. Pero makikita po natin, napakarami pong statement o pahayag ang Diyos. Siya mismo nagpahayag sa Biblia na siya'y mayroong kakayanan na ipahayag kung ano yung mga bagay na darating. Ayan. Sabi nga niya yung wakas, kaya niya nang sabihin sa pasimula. Ayun. Oo. So, maging yung ating kasaysayan, alam na po ng Diyos kung ano yung mga mangyayari. Ayun. Sapagkat ang Diyos, alam naman natin, kagaya ng ating napag-aralan ng una, Pastor Jomel, alam niya yung lahat. Alam niya yung nakaraan, alam niya yung kasalukuyan, alam niya yung hinaharap, yung darating. Ano po? Sapagkat yun po ang isang katangian ng Diyos, yung tinatawag po natin na omniscience. Ayan, so nalalaman niya yung lahat ng bagay. Opo. Kaya pala doon sa talatang binanggit mo, Pastor, ang sabi niya ay yung mga dating bagay ay lumipas na, at yung mga bagong bagay na ipinahahayag ko ay bago siya lumitaw, ay sinabi na niya. Aba, talagang tunay. At itong binabanggit, Pastor, dito sa propesya na nakita natin na ang Diyos ang tanging makapagpahayag at siya ang makapagsasabi nito tungkol sa mangyari sa hinaharap. Paano ba ipinahahayag ng Diyos itong mga bagay na hindi naman alam ng tao, dahil ang tao may limitasyon. Ang kaalaman ng tao ay maliit lamang. Limitado. Pero ang sa Diyos ay malawak. At talagang, gaya ng binanggit mo, yung kanyang isa sa mga attributes ay omniscient, at talagang alam ang lahat ng bagay. Paano ipinaalam ng Diyos sa tao para malaman ng tao? Yan, maganda po yan. At meron din tayong talata niyan. Sapagkat ang Diyos naman, bagaman siya'y pwedeng magpahayag ng direkta, biglang may boses na marinig. Pero karaniwan, ang Diyos, ang kanyang paraan po ng operation, mga kapatid, lagi po siyang gumagamit ng instrumento. Ayun, may instrumento siyang ginagamit. At dito po sa talata ng Amos, sa 3 at 7, makikita natin kung ano paano nagpahayag ang Diyos. Nagpapahayag ang Diyos. Sige, basahin natin yung talata. Sige nga, Amos Kapitulo 3, ang versikulo 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ayun. Kaya mapansin mo, propeta, propesiya. Sapagkat yung mensahe ng propeta, yun na yung propesiya. Na galing sa Diyos. Sa Diyos. Galing po yun sa Diyos. At hindi yun galing sa gawa-gawa ng propeta. Kasi mapapansin natin, meron pang isang term sa propesiya. Yung lumang term, ang tawag ay panghuhula. Pero ngayon, nangangalat yung mga manghuhula-hula. Pumunta ka dyan sa... titingnan niya. Huhulaan yung buhay mo. Yung hinaharap. At kung ano ng mga sasabihin. Tapos, huwad pala. Huwad pala. Pero kuminsan para nagkakatotoo din. Si Atidan hinulaan Ang sabi, mapapangasawa mo'y pandak. Pagkatapos ay tapos kulot. Para sabi natin peke yata hula. So, yung sa mga kanto-kanto may mga nanghuhula, pero yung iba diyan pag naniniwala ka kaagad, luha-luha ka pagkatapos dahil sablay. Pero yung hula na galing sa ating Panginoon na ipinahayag niya sa kanyang propeta, Pastor, ay tiyak. Sapagkat galing sa Diyos. Ayan. Sure yun. Yan, sure. Kaya nga ang ating programa, Sure Ka Ba Dyan? Yes. Kapag ka ang Diyos nagpahayag, tiyak. O sa English ay sure. Pwede bang ang tao gumawa ng kanyang sariling propesya, Pastor? Pwede din. Actually, pwede. Kasi sa kasaysayan ng sanlibutan, maraming mga humula-hula. Kilala siguro ng ating mga viewers itong si Nostradamus. Parang totoo din. Nagkakatotoo din. At marami pang mga ganyan.
na kinikilala nila na mayroong mga hinula para sa mga darating na panahon. Maging dito sa atin, no? Siguro sa mga Pilipino, it rings the bell, itong pangalan ni Madam Auring. Sikat na sikat ito nung ako'y bata pa. Ngayon, hindi ko na siya narinig. Ano? So, hindi ko alam kung anong naging buhay niya, pero ang akin naalalang huli ay maging yung kanyang pag-ibig, hindi niya nahulaan. So, ibig sabihin, kaya din ng tao na gumawa ng kanyang hula-hula. Pero ito po ay hindi po natin masasabing tiyak. Sapagkat ang tunay na propesiya hindi pwedeng manggaling dito. Kundi galing sa taas. Sa taas kasi ito'y karunungan, mga kapatid. At ang karunungan po, wala tayo sa sariling... May yung laman nga ng ilalim ng ating tinatapakan, hindi natin alam kung anong nandyan. So, ang sabi po ng 2 Pedro 1:20 at 21. Ating basahin sa screen. Ikalawang Pedro, ang kapitulo 2, ang mga versikulo 20 hanggang 21. Ito po ang sagot doon sa tanong natin, pwede bang gumawa ng sariling propesya ang tao? Sabi ganito, sapagkat Kapitulo 1. Kalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 21. Yan. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito. So meron kagad pasubali Pasabali. Na dapat ay malaman ito yung mga bagay na ito. Na walang propesya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pangpakahulugan. Talatang 21. Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. So yung mga propeta. So itong mga nanghula-hula, hindi natin pwedeng masabing propeta. Siguro sila mga astrologers o mga manghuhula. Yun naman ang tamang term diyan, pero peke. Peke manghula. Hindi sila sure dahil ang talagang propesiya na kagaya ngayon sa ating mundo, maraming mga peke, Yan, marami. So paano malaman ang tunay? Ang propesiya po na legit, mga kapatid, yung galing sa Diyos. Ayun. At maliwanag yun, Pastor, hindi galing sa sariling pangkapakahulugan. Hindi galing sa pakahulugan. Kasi yung mga tao ito, hindi rin naman sila nagsalita ng galing lang sa kanilang sarili. Sabi dito sa talata, sila'y inudyukan ng Espiritu Santo. At nagsalita po sila mula sa Diyos. Hindi mula sa pangsarili. Meron nga akong napanood, Pastor. Inireklamo niya yung isang manghuhula dito sa Pilipinas. Sapagkat pumunta siya ron, ang sabi niya, dahil excited siya ang sabi niya ay, hulaan mo nga kung ano yung gender ng aking apo. Dahil bibilhan ko na bago mailabas sa tiyan. Ang sabi ng manghuhula ay, babae po ang iyong apo. Ito binilhan ng mga bestida, ng mga pambabaeng damit. Nung lumabas lalaki. Abay, galit na galit siya. Abay, binalikan niya at binayaran niya ng 10,000 hanggang 20,000. Abay, ang sabi ng manghuhula, pasensya na, akala ko babae, lubot pala yun. Upuit yun nakita. So, baligtad. Galit na galit siya dahil sablay. Dahil hindi galing sa Diyos. Hindi. At saka, ito pong mga humuhula-hula na ito, kaya mo rin gawin Correct. Kagaya yung mga, 'di ba, sa mga artista minsan merong mga celebrity ay kaya rin gawin kahit ako. 'Di ba, sabihin ko, ngayong taon may mamamatay na artista. Pwede. Pwede. Ngayong taon merong politiko na ganito ganyan. May mga, so, yung mga ganyan pwede yan na kumbaga parang nanghuhula ka rin kasi within the scope ng ng possibility, kumbaga sa probability. Pero yung hula ng Diyos, ang probability talaga ay sabi nating 0.000, wala talagang probability. Negative pa nga na matutupad. Totoo yun. Dahil pwede ka namang humula sa mga ganon kasi may possibility mangyari talaga yun Pero sa Panginoong Diyos, specific, Pastor specific, tsaka talagang tiyak yung kanya maghula. At siguro, Pastor, para mas maganda yung ating pagtatalakay, meron ka bang mga halimbawa doon sa mga propesiya ng Biblia na pwede nating maibigay sa kanila? Ang pinakamaganda dito yung propesiya sa Panginoong Jesus. Makita mo doon, ipapanganak siya ng berhen, ipapanganak sa
Sabsaban, mga ganyan. Tapos doon sa Bethlehem. Sa Bethlehem. So, yun na lang mga hula na yun. Sabi ng isang mathematician napaka-slim. Talagang hindi pwedeng maging probable na mangyayari yun sa isang tao. Pero lahat ng yun, mula sa iba't ibang nagsabi kung anong mangyayari, nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Ayun. At hindi lang yan, Pastor, Opo. Ang Biblia po ay meron din mismong mga aklat ng propesiya. Ayun. Actually, lahat halos ng mga pangalan na meron diyan sa Lumang Tipan, halimbawa, Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel. Iba-iba. Yan po ay mga propesiya. Bagaman yung iba diyan, ito natupad na, nangyari na po sa nakaraan. Pero ito halimbawa kay Daniel, ito po ang isa. So nariyan po yung Daniel 2. At siguro sa ibang mga paksa, kagaya sa Alam Mo Ba Dyan, o maging dito sa ating dito, baka matalakay din po natin yan. Yung pagpapaliwanag kung ano yung nangyayari o mangyayari sa ating mundo. Ayun. Nandyan din po yung Daniel 7, 8, 9, 10, 11. So lahat yan. Coming pa yung iba. Propesiya po yan. At buong aklat ng pahayag ay talagang mga sunod-sunod na propesiya. Kaya pala ang English ng pahayag, revelation. Kapahayagan yan sa mga mangyayari, mga minamahal. So nakita natin, para isa sa mga halimbawa ng tiyak na propesiya ay yung sa ating Panginoong Hesus, na ang tawag nung binanggit mo, Pastor Ken, ay Messianic prophecy. Sapagkat nung sinabi na ang magpupuno sa Israel ay ipanganganak sa Bethlehem, matunay. Sapagkat nung hinula yan ni Mikas, pinatutunayan ni Mateo doon sa kanyang sulat na ang ipanganganak nga ay yung ipanganak mula sa Bethlehem Ephrata. Maganda. At nakita natin na doon sa Isaias naman, ay yung binanggit mo, Pastor, na birhin na manganak. Saan ka makakita ng ganun? At pagkatapos, natupad yon kay Maria. Yes. Na ang sabi nga ni Jose, itong aking mapapangasawa, hindi ko pa naman nasipingan. Nagdadalang tao. Ay para hindi mapahiya, sapagkat yun ay nakakahiya talagang gagawin. Ay gusto niyang hiwalayan sa gabi. At ipinaunawa ng anghel na, ito ay sa banal na espiritu. So mayroong katuparan, Pastor, na tiyak, ng mga halimbawa na binabanggit natin. So totoo ba yung sinasabi nila o yung mga pananaw sa pag-aaral ng Biblia na ang propesya o misteryo ay isang hiwaga? Kumbaga parang hindi maintindihan o di kaya ay hindi may paliwanag dahil nga ay propesya o kaya ay hiwaga. Yan pong magandang talakayin, Pastor, sapagkat sa mga tao, nag-aaral man yan ng Biblia o hindi, pag narinig nilang Revelation, Apocalypse, ang nasa isip lagi nila ay mahirap intindihin yan. Masakit sa ulo. Malalim yan. Mga hiwaga yan, mga misteryo yan, mga nakakamangha. Parang ganyan. Kasi iba't iba may mga simbolo. May mga simbolo. May mga kailangan needs to be interpreted. Pero gusto ko pong idiin ngayon na ito pong mga ganitong pananaw sa ating pong mga viewers. Ito po ay taliwas sa sinasabi mismo ng aklat. Ay bakit, Pastor? Ay tingnan po natin yung sinasabi ng aklat. Andito po yan sa Apocalypse 1. Sige nga. Lagay natin sa screen. Simulan po natin sa 1. Ayan. Revelation chapter 1 verses 1 to 3. Ito ang ating mababasa. Verse 1 muna, Pastor. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon. At Kanyang ipinaalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugo ng Kanyang anghel sa Kanyang aliping si Juan. Ayun. So makikita natin dito, Pastor. Paano masasabi na ito hiwaga at misteryo samantalang malinaw? Sa title pa lang. Sa English yan, The Revelation of Jesus Christ. Sa Tagalog, sa ibang salin ng Biblia, ang pangalan niyan, hindi Apokalipsis. Kagaya sa Magandang Balita, ang pangalan niyan, Pahayag. Sapagkat pag sinabing pahayag, meron kang ibinubunyag. Pahayag hindi naman pwede palihim. Hindi pasekreto, hindi. Hindi rin. Talagang yan po ay pahayag. Ang ibang term dito, Pastor, sa pahayag, revelasyon. Kaya nga, binabanggit ng Pastor, yung salitang revelation ay galing sa salitang revealed. Yan, reveal. Ibig sabihin ay ipinahayag. Ipinahayag. O yung, kumbaga sa mga, sino ba yung sa parang artista, yung sa talk show, si Boy Abunda.
revelasyon o pagbubunyag. Ayan. Oo. Ang revelasyon, mga kaibigan. Gumagano nun eh. Ating saksihan ang pagbubunyag. Ibig sabihin, ito ay kumbaga sa, yung kanya kasi mga chika, mga chika na hindi pinapalam. Ngayon ay sa atin, good news sa atin. Good news. Yun lang ang pagkakaiba. Pero revelasyon yun, pagbubunyag, mga kapatid. Ito'y hindi lihim, hindi hiwaga, kundi ang intention ng Diyos, ito'y ipaalam, sabi doon, bago pa mangyari. At itong mga mangyayari na ito sa panahon ni Juan, madali ng panahon. Ayan, madali. Madali at malamang sa ating panahon, ang iba dyan ay natupad na. Correct. Opo. Kaya kung makita natin, Pastor, mula sa revelation of Jesus Christ ay pinahayag ng Diyos at ibinigay naman ng Panginoong Hesus sa kanyang anghel. At yung anghel naman, ipinahayag kay Juan. Aba, matindi yung pag-transit, Pastor, nung mensahe. Opo. At ang sabi doon, sapagkat ipahayag ng mas madaling panahon, bago mangyari. Dahil merong purpose, Pastor eh. Bakit ipinaalam bago mangyari? Ayan. Sige, ituloy natin. Ayan. Na siyang sumaksi sa salita ng Diyos at sa patutuon ni Hesukristo sa lahat ng bagay na nakikita niya. Talatang 3. Ang sabi ganito, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ayun. Po. So kinakailangan na ito ay malaman, kasi ang ating panahon napaka-iksi na. Yes. Ang hirap kaya na ikaw ay nasa isang sitwasyon na hindi mo alam. Correct. Kagaya nung kami pumunta sa isang lugar, hindi naman chinek sa talagang nagkaligaw-ligaw talaga. Ay mabuti, ito'y direksyon lang. Ay ang ating pinag-usapan dito, mga minamahal namin taga-subaybay, ay buhay at kamatayan. Ayan, maganda. At nakita natin, Pastor, bakit ipinahayag ito at mapalad? Sapagkat maging aware ang tao. Yes. Halimbawa na lamang sa ating panahon, may mga nangyayaring lindol sa iba't ibang dako. At ang lindol na yan, Pastor, ay binanggit na ng Panginoong Jesus. Bago pa nangyari. And that is what we call prophecy. At alam nyo, no one can explain unless you know the truth about the Bible. At hindi lang lindol. Marami pang. Sabi ng ating Panginoon, masdan nyo ang kalangitan. May mga tanda sa araw, sa bituin, sa buwan. Ang mangyayari din po yan. At nangyari na nga po yung iba. At alimbawa na lamang, ay pag naglindol, natatakot sila. Alam nyo, nung bata pa ako, Pastor, pag may lindol, ay ang sabi ng mga ninuno namin, ay may baboy sa ilalim. Kaya pag ganun, ay niyayanig na, ay di pala ganun ang rason. Kundi, yun ay katuparan sa ipinahayag ng Panginoong Hesus na ang lindol ay mangyari sa iba't ibang dako. Pero hindi pa yun ang wakas. Sapagkat hindi lang naman lindol ang inihula, marami pang mga bagay. At karaniwan ito, Pastor, lalo na sa Daniel at sa Revelation, ito'y karaniwang nasa simbolo. Alam nyo, ang Panginoong Yesus yan ang strategy lagi. Hindi naman niya parang spoon feeding na. Hindi, kailangan mayroong... kailangan meron din tayong part. Kasi alam natin yan, maging sa pag-aaral. Ang mga teacher din spoon feed yung mga estudyante para matuto ka. Kailangan meron ka ring effort. So, marahil yan ang isang dahilan ng Panginoon kung bakit yung kanya mga lesson, halimbawa, nakatago sa mga parabola o mga talinhaga. And by the way, meron tayong mga program niyan dito sa ating page. Sa pangasiwa nila Pastor Perry. Kanina. Maganda din pong inyong subaybayan yun. So, nakatago po sa mga simbolo, mga sagisag, yung mga meaning. Pero hindi yun intention na itago. Kundi intention na ating tuklasin. Kaya makita natin, pag simbolo, may kahulugan. May kahulugan po yan. Halimbawa na lamang ay yung bato. Hindi lang, kasi yung bato, ginamit din yun ni Satanas para ipakain kay Jesus Christ para gawin tinapay. Pero yung bato doon sa Daniel, hindi pala yung bato mismo ang babagsak, Pastor. Kalaki namang bato na yung parang gustong daganan ang buong mundo. Ay hindi pala yung bato. Hindi yung bato na literal. So, sa Biblia, Pastor, kung ating titingnan, mga giling ko mga taga-subaybay, merong literal, merong mga simbolikal na needs to be interpreted. At dito makita natin kung papaano
mangyari ang mga bagay sa unahan. At Pastor, dahil sa nakita natin ito'y symbols, may mga figures doon na kailangan malaman ng kahulugan, papaano natin maipaliwanag yung propesya nang maunawaan ng mga taga-subaybay natin? Aha. Mahalaga po yan, no? Kasi yan nga pong iniiwasan ng iba eh. Dahil nahirapan sila. Yes, oo. Ang hirap naman ito. Pero alam nyo mga kapatid, may pangako ang Panginoon eh. Sa Juan 7:17, ano? Na kung nais nating gawin ang kalooban ng Panginoon, ay malalaman natin, makikilala natin kung ang turo ba'y legit. Ayan, okay, kung sure. Kung sure ba yung aral. Sabi diyan eh, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa kanyang sarili. Yeah, kasi sa interpretation ng propesya, Pastor, pwede akong manghula-hula eh. At pwede ka rin gumawa ng sarili mong interpretasyon. Oo, sarili. Pero mga kapatid, mga taga-subaybay po natin, ito po ay hindi pwedeng ganyan. Sa pag-aaral po ng Biblia, meron po tayong tinatawag na hindi pwedeng pumasok yung interpretasyon ng tao. Ayan, yung human interpretation. Human interpretation. O yung kaya self-interpretation. Ang pag-aaral po ng Biblia ay meron pong tinatawag na let the scripture interpret itself. Ayun. Babayaan mo lang yung Biblia. Ayan. Dahil siya ang nagsabi, meron din siyang paliwanag sa kanyang sinabi. Ang masakla, Pastor, yung mga bumabasang hindi talaga nag-aaral, abay gumagawa ng sarili nilang interpretasyon. Yung kanilang opinion na nasa isipan, inilalagay sa Biblia. Imbis na hayaang ang katotohanan ang lumalabas para may pasok sa atin, binaligtad. Halimbawa, ito'y mag-segue lang tayo ng kaunti. Yung vision ni Peter. Yung vision niya na nakita niya yung mga hayop. Ang konklusyon, ipakain na ang baboy. Ay si Pedro nga nung panahon na yun, hindi niya naunawaan yung kahulugan, Pastor. So may something na meaning na dapat malaman. At siya mismo, ayaw niya. Kasi hindi siya konforme na makakain ng gano'n. Kaya talagang kahit Panginoon nag-utos, nakikipagtalo siya eh. Dahil may kahulugan. At makita natin mga minamahal, sabi niya, sa tanang buhay ko. But never in his life na kumain siya ng gano'n. Dahil yung nakita niya, hindi naman literal. Vision, Pastor, na merong kahulugan. Tulad ng ating pinag-aaralan, hindi po pwedeng ipasok pala natin, Pastor, yung ating sariling pagkaunawa sa mga propesya o doon sa mga simbolo ng nakalagay sa Biblia para magmukhang tama. Babayaan talaga natin na ang Biblia ang magpaliwanag at maging doon sa Gawadis, nandun din yung interpretation ng Biblia. Siguro, hindi ko alam kung tinatamad lang ba yung mga ito. Talagang pinuputol ang basa. Kahit nandun na pinuputol nila para masagasaan yung nauna ng iniisip. At saka para hindi nila, kumbaga kasi yung iba matatakaw talaga doon sa baboy. Gustong kainin talaga kahit na hindi naman. At isa ngayon sa natalakay namin doon sa lutukan, dahil mahilig pala sila sa mga ganon. Ay nakakatuwa mga minamahal na hindi pala basta-basta na pag nabasa mo yun na kaagad. Lalo na kung ito'y vision. Lalo na kung ito ay prophecy. Halimbawa, Pastor, yung salitang lamb o di kaya ay kordero. Pag sinabi bang kordero, lahat ba ng kordero na binabanggit sa Biblia, kordero na literal? Hindi po lahat. Actually, ang pag-umpisa nga ng tupa, yung tupa sa Biblia, ang unang litaw nito ay may sinisimbolahan na agad. Ganon? Maganda diba, yan. Naalala mo nung ipinaalay, yung inalay nila Eva at Adan, kung saan yung balahibo dinamit sa kanila. May sinisimbolahan na po yun. Maganda yun. Ibig sabihin ay lagi may kahulugan. May kahulugan. Okay, halimbawa, dito sa aklat ng Genesis. Tingnan natin itong kwento ni Abraham at ni Isaac. So Genesis chapter 22. Sa talatang 7 at 8. Ito nga ang ating mababasa. Genesis 22 verses 7 hanggang 8. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, "Ama ko," at kanyang sinabi, "Narito ako, anak." Sinabi niya, "Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin?" Sapagkat ito yung pinakukuha pa nga nito si Isaac. Diba? Niready na. Kaya't sinabi ni Abraham, "Anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin." At sila'y umalis na magkasama.
Yeah. Opo, oo. Actually, ginagamit natin madalas itong the Lord, God will provide. Yan, oo. Pero sa ating mga bumabasa, hindi po pera ang unang konteksto niyan. Correct, oo. Ang ipro-provide ng Diyos yung para sa ating kaligtasan. Ayan, oo. Yung tupa na handog sa ating mga kasalanan. Ang sabi po dito ni Abraham, ang Diyos ay magpro-provide ng tupa na handog na susunugin para po sa ating mga kasalanan. Ayan. At ito sa bagong tipan, malinaw po na itinuro. May pinapatungkulan. May pinatutungkulan. Opo. At tinukoy mismo ni Juan. Ayan, si Juan Bautista. Juan Bautista. Kung sino itong tupa na madalas ialay para sa ating kasalanan. Correct. Okay. Ito'y pang-isahang aalay, Pastor. Nandiyan po yan sa aklat po ng Juan 1:29. Sige nga, lagay natin sa screen. Juan 1:29. Na itong pantubos natin, Pastor. Alright? Ang wika po'y ganito. John 1:29. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ayun. So malinaw, ano? Opo. So si Jesus po, at maging sa simbolo, Pastor, sa Apokalipsis, sa pahayag, lahat po ng tupa doon ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. Ayun. So madali na, may isa na kayong pointers. Sure na interpretation. May tamang kahulugan. Ano po? Oo. So, yung lamb, yung kordero. Halimbawa, yung tubig. Yung tubig halimbawa. Lahat ba ng tubig ay pinapatungkulay tubig talaga na dumadaloy? Hindi po lahat ng tubig na nasa propesiya ay literal na tubig. Aba, bakit? Mayroon ba pinapatungkulan ito? Lalo na po pagka pangitain, Pastor Jomel. Pagka sa pangitain at ibinigay bilang propesiya, ang tubig po, nag-iiba po ang kahulugan. Tingnan po natin itong kasaysayan tungkol sa isang babaeng haliparot. Yung patutot, ano? Patutot, okay. Maraming iba-ibang wika dyan. Maganda yung termo po sa haliparot, So dito po, sa Apokalipsis 17 yan. Ayan, sige nga, lagay natin sa screen. Kapitulo Revelation 17:1. Ayan, unang talata. Sabi dyan, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok. At nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Mayroon diyang mahalay na babae. Yung binanggit ko kanina, patutot ang sa'yo'y mahaliparot. Dito'y mahalay. Mahalay. Nasaan nga siya nakaupo sa ibabaw ng? Ayan, sabi dyan, nakaupo sa maraming tubig. Ibabaw ng maraming tubig. Ano ba ibig sabihin ng tubig? Ayan. Actually, dyan din po mismo. Sa chapter na yan. Sa chapter po na yan. Italon natin. Na rin po. Ayan. Sige, talon tayo. Sige nga, sa verse 15. Sabi dyan, mga minamahal, talatang 15 o 15. Ito, basahin ko. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita ni Juan, na kinauupuan ng mahalay na babae ay mga bayan. Napakaraming tao, mga bansa at mga wika. Ayun. So meron na siyang siya mismo meron ng susi. Ayun. Kung paanong ipapaliwanag yung mga simbolo. Correct. Okay, hindi po mahirap, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Sinasabi, hiwaga, misturyon, lalim, po. Kasi dito po makikita natin the Bible interprets itself. Ayun. Kaya dito, yung literal na kahulugan talaga ng tubig, ito pala ay mga bansa, mga bayan, at wika. Maraming tao. Ibig sabihin, nakaupo, 'di ba? Pagka nakaupo ka, suportado ka, mahirap umupo na hindi ka sure na baka mamaya tumimbuwang ka, no? So ibig sabihin, itong babae na ito ay supported ng maraming bayan, ng maraming tao, ng mga bansa at mga wika. Ayun. At dahil sa binanggit mo na, Pastor, na yung babae, a woman who is prostitute, na binabanggit doon na haliparot, ay nakaupo sa maraming tubig na ang tubig sinusimboluhan ng bayan, maraming tao at mga bansa o wika. Napakaganda. Ang pinakasimple niyan, Pastor, pag tinukoy na tubig sa propesiya, ibig sabihin niyan maraming tao. Maraming tao. Hindi pwedeng isang tao lang. Maraming tao binabanggit. Ngayon, dahil sa may babae doon, Pastor, na binabanggit, itong babae na pinapatungkulan. Sino naman ito? Ano bang kahulugan ito? Pag sabi babae,
ay talagang babae siya. Babae bang literal yan? Oo, di kaya binabae. Oo. So, ano ba yung ibig sabihin ng babae sa propesiya? Tandaan po natin, hindi lahat ng symbol na makikita dyan, literal talaga yan. Hindi po ganon. Sa propesiya po, mayroon pong pinatutungkulan na mas malawak o mas aktual na buhay. Yung pong mga simbolo dyan. So, itong babae, halimbawa, so nabasa naman natin ang talata. Nanakaw po yung babae. Nakaupo yung babae sa maraming... Ano ba yung babae sa Biblia? Hindi lang po sa propesya maging sa Biblia mismo. Mayroon pong interpretation ng Biblia sa babae. Okay? Tingnan po natin. Punta tayo sa aklat ng Epeso. Sige nga. Kapitulo 5, talata po ay 22 at 23. Basahin nga natin ito. Ang sinabi po ng talata ay ganito. Efeso 5:22 hanggang 23. Ang wika po ay ganito. Alright? Sige, go ahead. Ako na magbasa. Mga asawang babae, sabi dito, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. Na siya ang tagapagligtas ng katawan. Maganda. So makikita natin dito, Pastor, maliwanag. Okay? Ang lalaki sa Biblia, sinisimbolahan ni Kristo, lalaking ikakasal. The groom. At marami may matalinaga pa nga nung kasalan tayo diyan. Pero yung babae, ang simbolo nito, walang iba kundi yung asawa ni Kristo. At sino yung asawa ni Kristo? Ang iglesia. Maliwanag. At makikita natin pala, napakaliwanag pala pag sinabing babae yung ating binanggit. Iglesia. Kaya lang ito'y haliparot meron dalawang klaseng babae, Pastor. Yung prostitute at yung pure, yung dalisay na babae. Pag sinabing sa dalisay, Apocalypse 12, yan ay binabanggit doon sa Revelation 12 naman, yung babaeng dalisay, yung iglesia din. Yun ang tunay. Yun ang tunay. Itong isa na ito, palibasa ay, yan nga, pukpok, war. Sa ibang term, war o basta prostitute. Ito'y iglesia na nagpaka, ang tawag niya, nakiapid. Ayun. Sa iglesia din siya. So, pareho siyang pinapatungkulan iglesia. Meron nga lang dalawang klase. Yung isa ay patutot, yung isa naman ay pure, dalisay. Kaya sure tayo sa ating pinag-uusapan na yung babaeng binabanggit na nakaupo, hindi talaga siya babae, kundi church. Na pinapatungkulan. At actually, kung ating titingnan, ang interpretation dito ng pahayag, ng propesya ng pahayag, very detailed. Ganon? Hindi lang tinukoy na siya isang church. Detalyado, alam natin na ito'y church. At kung inyong papansinin po, meron dyan talata na ang sabi meron pa siyang mga anak. Hindi lang siya yung haliparot pati mga anak may niya. May mga sanga may mga anak pang babae rin na mga haliparot din. So, ibig sabihin connected sa kanya? Siya yung mother church. Pero ang identity na ibinigay dito ng Biblia ay very specific. Tingnan natin. Sige nga. Hindi na mahirapan ang ating mga nag-aaral ng propesya. Wag lang kayo wag lang silang magkaroon, Pastor Jomel, ng kaisipan na misteryo ito, may waga, lalim nito, hindi maintindihan. Malalaman niyo po kung ano pong ibig sabihin. Sapagkat pagka ipinahayag ng Diyos, Pastor, ay gusto niyang malaman ng tao. Malaman talaga. Yung hindi ipinahayag ng Diyos, yung nasa Deuteronomy 29:29, ayun ang wag nating alamin. Dahil it was a revelation. at ibinigay sa atin, alamin natin. Dapat alamin natin sapagkat gusto ng Diyos na malaman natin. Kasi ang isa po dito, yung pagkadaya. Ayun. Pag hindi mo kasi alam, madali kang ma-scam. Correct. Madaling ma-scam. Alimba dito ang peke at ang tunay. Dapat malaman mo kasi pagka hindi mo alam ang peke, madadaya ka. Kahit sa mga text, Pastor, di ba? Pagka hindi mo alam na, tinext ka na magana, nanalo ka. O claim ka ng claim. Perero. Tapos padala ka agad ng pera. Madaling ma-scam. At ganyan din ang realidad ng ating buhay. Madali tayo malaya. Basahin natin yun nasa 22. So, 18. Dulo. Apokalipsis 17-18. Ayan. Yung huli pong talata ng sige, go ahead. 17. Ayan. Ang babae na iyong nakita
ay ang dakilang lungsod na naghahari sa mga hari sa lupa. Ba? Ang ganda, no? Oo. So kung ikaw mag-isip, Opo. anong city ang naghahari sa buong mundo? Ayun. So malalaman mo na kung sino yung tinutukoy ng babae. Ayun, kasi it was a prophecy. At kapag titingnan natin, andyan pala maliwanag. Maliwanag. Oo, yung babae niya na nakita, yung nakaupo kasi doon sa verse 1, nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ay, yung maraming tubig tumutungkol sa maraming mga tao. Worldwide yan. Yes, opo. Ang nakalagay naman dito ay dakilang lungsod na naghahari sa mga lupa. Ayan. Connected, Pastor, Biruin mo, naghahari sa mga hari, ano? Yan. Maliit na city lang. So, kung anong city yan, napakadali namang hulaan yan, mga kapatid. Ayan. So, dito, Pastor, sa ating pag-aaral, nakita natin yung magandang mga kahulugan doon sa mga ilang mga pangalan o propesya na may kahulugang binabanggit doon na sinisimboluhan ng mga bagay-bagay na ito. Gaano tayo ka-sure sapagkat ang ating programa ay sure ka ba dyan? Baka tatanungin tayo, Pastor, sure ba kayo dyan? Sure tayo. Dahil meron ng ebidensya, may patunay na ang Biblia mismo naglalabas ng kanyang kahulugan. Opo. So gaano tayo ka-sure, Pastor, sa mga inihula at ipinangako ng Diyos na nakalagay sa Biblia? Yan. Opo. Actually, pagka yung galing lang sa atin na mga pangako, mga interpretasyon o mga hula-hula, wala talagang sure yun. Hindi sigurado tayo doon. Kagaya nung baka magbayad pa ng danyos kay Tulpo. Lalaki pala lalaki yun pala So, parang ganon. Pero mga kapatid, meron pong talata na talagang nagsasabing, ito po, kapag ka Biblia, ang Biblia mismo ay tiyak. Ito po. Sure tayo pag galing sa Diyos, matutupad. Ikalawang Pedro, ang talata po ay 1, kapitulo 1, ang talata po ay 19. Tingnan po natin ito. No? Nga. Maganda din nga itong isalin ng ng parang Pinoy version. Sige. Kaya't meron kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Yun, sure, lalong sure. Very sure. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Mabuti palang binigyan natin ng pansin ito Dahil para sa alang-alang sa ating mga taga-subaybay. Sabi ni Apostol Pedro, meron kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong pagtutuunan ng pansin. Huwag sabihin na, misteryo yan. Sabihin, masakit lang sa ulo. Di ba? Ano lang tayo ng time niyan. Pero ang sabi rito, gaya sa isang liwanag o ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ayun. So, makikita natin dito, Pastor, Opo. Itong mga propesiya na ito, mga kapatid, hindi po ito hiwaga na anong labo. Dito makikita natin, nililinaw ni Pedro na ito'y parang isang liwanag na tumatanglaw sa ating harapan. Correct. Kasi hindi natin alam yung, kumbaga lalo na sa gabi. Ako naranasan ko, Pastor, maglakad sa gabi nung wala pang kuryente sa amin sa probinsya. Talagang nung masaludsod yung aking hinliliit ng paa, ay sasayaw ako sa dilim palibasa walang ilaw. Pero sa ating buhay ganyan din. So meron tayong liwanag sa ating hinaharap, mga minamahal. Kung ating inuunawa ang ipinahayag ng Diyos na propesiya para sa ating panahon. Correct. Para sa atin naman yun Tsaka maliwanag naman, Pastor, na ang banal na Espiritu ay tutulong sa atin at papatnubay sa atin para maunawaan natin. Dahil gaya ng binanggit mo kanina, ang wisdom, yung karunungan, galing sa Diyos. Galing sa Diyos. At kapag hiniling mo sa Panginoon yung karunungan, ipapaunawa sa iyo ng Diyos. Lalo kapag nakita ng Panginoon yung iyong sincerity, yung motibo mo para alamin yung katotohanan, hindi para makipagdebate o para may ibabato lang. So ngayon, uso yung ganyan At gawin yung gusto ng Diyos. Yes, yung gawin ang kalooban ng Panginoon. Sabi doon sa binasa natin makikilala sa turo, malalaman sa turo. Pero kung gawin mo lang ay ang gusto mong gawin at yung nasa isip mo ilalagay mo sa Biblia, ayaw ng Panginoon yun. Maraming madadaya, maraming maliligaw, at yan ang nangyari sa maraming tao ngayon. Kaya salamat sa Diyos sa programang Sure Ka Ba Dyan? Para makasisiguro tayo at makasure tayo ng ating pinaniniwalaan ay tama, tunay at totoo, Pastor.
Dahil ang oras natin, Pastor, meron ka ba bang huling sasabihin? Ang oras natin napakabilis. Kasi marami ding mga tao na hindi naman natutupad yan. Wala namang, gawa-gawa lang ng tao yan. Ano? Pero mga minamahal, pansanin niyo po yung ating paligid. Sabi nga ng talata sa 2 Pedro 3:9, na hindi mabagal ang Panginoon sa kanyang pangako. Gaya nung iniisip ng iba na kabagalan. Kundi ang Panginoon po, kung bakit marami doon sa mga inihulay, parang hindi naman natutupad. Yung second coming nga. Ayun, tagal na yan, patay na yung lolo ko, patay na yung tatay ko. Hanggang hindi pa dumarating. Hanggang ngayon, wala pa. So, nasaan yan? Ang sabi dito, hindi po siya mabagal, kundi ayaw niya na ang sino man ay mapahamak. Aba, maganda ha? Kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ibang ganda, Pastor, ano po. Kaya napakahalaga pala na hindi tayo mag-question sa Panginoon dahil meron siyang timeline at higit sa lahat, meron siyang concern sa atin. Yung pagmamalasakit, ayaw pala ng Diyos mapahamak ang tao. Kung kaya laging nagbibigay ang Diyos ng palugit, nagbibigay ng second chance sa mga tao, para ang tao ay hindi mapahamak, Pastor. Opo. And by the way, Pastor, kaya si Jesus mismo nagsabi na meron siyang mga bagay na sinasabi sa kanyang mga tagasunod. Ipinagpapauna niya. Para pag nangyari, tayo ay sumampalataya. Ayan, napakalaga po yung pagsampalataya. Kung minsan naman, yung iba, kung kailan na mangyari, saka sumasampalataya. Kagaya ni Tomas, kung kailan nakita. Saka, Panginoon ko at Diyos ko. Pero nung hindi pa nakita, pero ibinalita na. Sabi, ay malibang makita ko at may tusok ko yung aking kamay sa... Di ba? Saka ako maniwala. Ay, ang gusto niya to see is to believe. Huli na yung pagkagano sa ating panahon. At saka ang pagpapala, wala sa kanya. Kasi ang sabi ng Panginoon, mapalad yung mga hindi nakakita. Gayon may sumampalataya. Mga batid, hindi kinakailangan makita natin na natupad na saka tayo sumampalataya. Ang mahalaga, tiyak yung salita ng Diyos. Tiyak pong salita ng Diyos. At kahit hindi pa po natutupad yung mga propesya na binanggit niya. And by the way, Pastor, sa aking edad na ito, ako mismo sa aking sarili, at marami po dyan sa henerasyon, ako mismo ay hindi ko sukat akalain ng sarili kong mga mata ang makakita nung nababasa ko lang sa Biblia. Tumingin po tayo sa paligid. Mga nangyayari ngayon sa mga bansa. Pakistan, pang mga niyan. Mga dilubyo po na yan. Yan ay nababasa lang natin sa Biblia. Pero ngayon po ay katuparan. Amen and amen. Wala na tayong oras, mga minamahal. Nakakabitin yung ating pag-aaral. Pero lagi ninyong abangan ng ating seryeng Sure Ka Ba Dyan? Para lalong lumiliwanag tulad ng ating binasa kanina na pag pinagtuunan natin ng pansin na tiyak na propesya, ito'y isang ilaw na magliliwanag sa dilim ng ating paglalakbay, mga minamahal. I hope na kayo'y nakinabang sa ating pag-aaral. At bago tayo magtapos, tayo dudulog sa Panginoon sa magitan ng ating panalangin. Sino nag-pray kanina? Ako. Okay, tayo manalangin, mga minamahal. Dakilang Ama ang tahanin na sa mga langit. Salamat, O Diyos, sa inyong paggabay. Salamat, Panginoon, sa karunungan. Salamat sapagkat ang inyong salita'y tiyak na sa amin ay mapagtitiwalaan. Amen. Upang sa mga huling araw na ito ay maipahayag namin ng inyong mga salita'y matutupad at maihanda ang mga tao sa malapit na pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Basbasan po ninyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin at mga kapatid na sumusubaybay ay patuloy gamitin ang programang ito na maghahayag ng inyong walang hanggang ebanghelyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga giliw namin, mga taga-subaybay at mga kapatid, kami nagpapasalamat sa inyong laging pagsubaybay at pag-abang sa ating programa. Amin dalangin, naging pagpapala at kapakinabangan ang ating pagtalakay sa mga oras na ito. Kaya sa ating programang Sure Ka Ba Dyan, mga minamahal, lagi nating tatandaan na pagka ating pinag-aaralan, laging may batayan, Pastor. Sa pangalan ng ating programang Sure Ka Ba Dyan, of course, kasama natin ang ating technician, Brother Ralph Abihay, of course, ang ating pong kapartner, ang ating minamahal na Communication Director, Pastor Michael Dalida. Maraming salamat, Pastor Mike. And of course, pong lingkod kay Cristo, Pastor Jomel Senala, nagsasabi sa programang Sure Ka Ba Dyan at sa mga doktrina, dapat sigurado ka. God bless.